Habang nagkakatitigan sina Fang Ning at Zhang Jun, maririnig ang usapan sa kanilang likuran. Isang bumbero ang nagsabi, hindi ko inaasahan na napakabata ng officer na namamahala sa kasong ito. Sumagot ang isang pulis, isa siyang henyo sa istasyon namin. 23 taong gulang pa lang siya, at nagtapos siya sa police school 2 taon na ang nakalipas bilang pinakamagaling sa buong probinsya. Nagpatuloy ang usapan, bakit siya ang pinamamahala sa investigasyon? Mukhang masyadong bata pa, tanong ng bumbero. Sumagot ang pulis, anong masama sa pagiging bata kung may kakayahan naman? Marami na siyang nalutas na mahihirap na kaso nitong nakaraang 2 taon. Bukod pa rito, kapatid siya ng isang alamat sa aming istasyon, si Zhang Tiandao. Sa kabilang banda, hinawakan ni Zhang Jun si Fang Ning sa balikat at nakangiting nagtanong, "Little friend, ano ang pangalan mo?" Agad namang nagpakilala si Fang Ning. Sumunod, sinabi ni Zhang Jun, ikaw ang sumigaw kanina, nagsasabing may nakita kang rainbow sa labas. Tama ba? Subalit inalis ni Fang Ning ang kamay ni Zhang Jun sa kanyang balikat at malamig na sinabi, ako nga, pero sa tingin ko, nagkamali lang ako. Pagkatapos nito, lumapit ang isang babaeng pulis at tinawag si Officer Zhang Jun. Lumapit ang magandang pulis na may hawak na maliit na libro at nagsabi, nakita namin ito sa loob ng fireproof na safe sa opisina ng principal na si Dean. Halos lahat ng laman nito ay hindi nasira. Iniabot niya ang maliit na libro kay Zhang Jun at idinagdag. Kasama nito, may nakita rin kaming maraming ginto, alahas, at mga pera. Binasa ni Zhang Jun ang nakasaad sa libro at sinabi, hindi ko inakalang ang libro na ito ang magbubunyag ng ganitong kalaking sindikato. Bago umalis ang babaeng pulis, pinaalala ni Zhang Jun, kapag lumabas na ang autopsy report at ang eksaminasyon ang lugar. Huwag mong kalimutang ibigay agad sa akin. Sumunod agad ang babae at sumagot, alam ko, bago siya lumayo. Samantala, tinawag ni Fang Ning si Zhang Jun at nagtanong, Police Uncle, pwede na po ba akong umalis? Ngunit sumagot si Zhang Jun, sandali lang. May ilang bagay pa akong gustong itanong sa iyo tungkol sa nangyari. Pwede ba tayong mag-usap ng pribado doon? Bagamat halatang dismayado si Fang Ning, sumang-ayon siya at sumunod kay Zhang Jun. Ilang sandali ang lumipas, makikita ang isang playground. Dito nagsimula ang seryosong usapan ni Zhang Jun at Fang Ning. Sinabi ni Zhang Jun, tayong dalawa lang naman dito, kaya sasabihin ko na ng direkta. Pinaghihinalaan ko na ang sunog at pagsabog na ito ay hindi aksidente, 70% siguradong gawa ito ng tao. May alam ka bang impormasyon tungkol dito? Ngunit ngumiti lang si Fang Ning at sinabing, Police Uncle, ano po ang sinasabi ninyo? Hindi ko po maintindihan. Hindi sumuko si Zhang Jun at ipinaliwanag, ang dust explosion ay nangyayari lamang sa mga selyadong espasyo kung saan ang alikabok sa hangin ay nakakahalo sa oxygen hanggang sa maabot ang kritikal na konsentrasyon. Ngunit ang 4 na tao sa kusina ay nasa ganitong sitwasyon. Bakit walang sino man ang nagbukas ng bintana o sumubok na tumakas? Ang ganitong kakaibang pangyayari ay nagtuturo sa isang posibilidad, bago pa maganap ang pagsabog, sila ay maaaring nakatali o patay na. Lahat ng 4 na matatanda ay magkakasamang namatay sa kusina, samantalang ni isa sa mga bata ay hindi nasaktan. Masyado itong magkakasabay na pangyayari, at ito ang pinakamalaking butas sa kasong ito. Ikaw, na nagdala sa mga bata palabas para tingnan ang sinasabing rainbow. Ang susi sa lahat ng ito, pwede mo bang sabihin sa akin kung ano talaga ang nangyari? Anong papel ang ginampanan mo sa lahat ng ito? Ngumiti si Fang Ning, ngunit sa loob-loob niya, pinaplano na niyang palabasan ng demonyo mula sa kanyang bracelet upang tuluyang patahimikin si Zhang Jun. Ngunit bago pa niya magawa yon, dumating ang babaeng pulis kanina at tinawag si Zhang Jun. Kanina pa kitang hinahanap. Nandito lang pala kayo, sabi nito habang tumatakbo papalapit sa kanila. Kasabay nito, inabot ng babaeng pulis ang mga papel kay Zhang Jun at sinabi, dinala ko na ang autopsy report at ang scene examination record. Napansin namin na may ilang abnormalities sa energy reactions sa kusina gamit ang aming detection instruments. Dagdag pa niya, mukhang kailangan nating ipaalam ito sa mas mataas na opisyal upang magpadala ng mga dalubhasa para tumulong sa investigasyon. Ngunit sumagot si Zhang Jun. Sige, tatawagan ko ang kuya ko tungkol dito mamaya. Magpatuloy ka na sa trabaho mo, may ilang bagay pa akong kailangang itanong sa batang ito.
Tila nainis ang babaeng pulis sa sinabi niya at sumagot, "Senior mo ako, huwag mo akong tratuhin na parang sekretarya mo lagi." Ngunit sinabi ni Zhang Jun, "Paano kung ilibre kita ng masarap na hapunan mamayang gabi?" Kaya sumagot ang babae, "Dahil mukhang seryoso ka, tatanggapin ko na." Pagkatapos nito, umalis na siya. Agad namang binalika ni Zhang Jun si Fang Ning. At binasa ang resulta ng autopsy. Sinabi niya, tulad ng inaasahan, tama ang hinala ko. Walang bakas ng usok na natagpuan sa mga daanan ng hangin ng 4 na tao. Ang mga abo at usok ay natagpuan lamang sa kanilang mga bibig at ilong, na nagpapakita na ang lahat ng 4 ay sinunog pagkatapos nilang mamatay. Kaya naging seryoso si Fang Ning, tinawag niya si Zhang Jun at nagtanong, "Kung ako nga ang may kasalanan, ano ang gagawin mo? Ipapadala mo ba ako sa Juvenile Detention Center o ikukulong mo ako?" Sa halip na magalit, napangiti lamang si Zhang Jun at sumagot, "Wala ni isa sa mga iyon. Ang direksyon ng investigasyon ay babaguhin, at ang sunog dito ay magiging isang normal na aksidente." Nagtaka si Fang Ning sa sagot na ito, kaya ipinaliwanag ni Zhang Jun, "Natagpuan namin ang ledger ng trafficking ng mga bata sa opisina ng principal. Napansin ko rin na halos lahat ng mga ulila rito ay may mga senyales ng karahasan. Nilagay mo ang sarili mo sa panganib upang maialis ang mga bata sa gusaling yon, na nagpapakita na hindi ka masama. Naiintindihan ko ang dahilan kung bakit mo ito ginawa." Hindi agad nakasagot si Fang Ning sa mga salitang yon. Sa halip, tahimik siyang nagpasalamat kay Zhang Jun. Sumagot naman si Zhang Jun, "Walang anuman. Batay din sa mga bakas ng enerhiya na natagpuan sa lugar, naniniwala ako na nagising mo ang isang espesyal na kakayahan, tama ba?" Tulad ng kanina, nanatiling tahimik si Fang Ning. Kaya idinagdag ni Zhang Jun, "Hindi ko inasahan na madyay gising mo ang iyong kakayahan sa murang edad. Pagkatapos ng kasong ito, irerekomenda kita sa isang espesyal na departamento." Agad na nagpakilala si Zhang Jun kay Fang Ning at sinabing, "Ako at ang aking kapatid ay mga ulila rin. Marahil isa ito sa mga dahilan kung bakit kita tinutulungan. Tandaan mo, huwag mong hayaang lamunin ka ng galit. Marami pa ring magagandang bagay sa mundong ito." Pagkatapos nito, inutusan niya si Fang Ning, "Sumama ka na sa mga kaibigan mo. May sasakyan na darating para sunduin kayo mamaya." Bago pa man makaalis si Fang Ning, bigla siyang nagsabi, "Nakalimutan kong sabihin, ang duyan na inuupuan mo ay sira na." Nagulat si Zhang Jun at tinanong, "Anong sinabi mo?" Kasabay nito, tuluyan ang bumigay ang inuupuan niyang duyan, dahilan upang bumagsak siya. Habang tumatayo, sinabi niya, "Ang kulit mo na bata," subalit nang lingunin niya si Fang Ning, wala na ito sa harapan niya. Maya-maya, tinawagan niya ang kanyang kapatid na si Officer Zhang at sinabing, "Nakahanap ako ng isang kawili-wiling bata. Mukhang nagising na niya ang kanyang kakayahan." Makalipas ang ilang sandali, habang nasusunog pa rin ang ampunan, makikitang tumalon si Fang Ning mula sa bintana ng bus bago ito tuluyang umalis. Agad siyang nagtago, at makalipas ang ilang oras, natagpuan siyang nasa isang kagubatan, abala sa paghuhukay sa lupa. Sa ilalim nito, mayroong isang supot na naglalaman ng maraming pera. Subalit bigla niyang naramdaman ang presensya ng 2 tao sa kanyang likuran. Makikita si Chang Baidao at Yuan Tan, nakatayo sa di kalayuan. Narinig niya si Chang Baidao na kausap ang doktor, "Pasensya na, pero mukhang may problema sa ating mga materyales para sa eksperimento," sabi ni Chang Baidao. "Oo, nagkaroon ng sunog dito. Hindi pa malinaw kung nadiskubre na ni Officer Zhang Jun, na namamahala sa kaso, ang koneksyon natin sa ampunan." Sinabi ni Yuan Tan, "Dapat ba nating alisin siya? Pero ang kapatid niya ay isang soul hunter. Maaaring magdulot ito ng gulo." Tumugon si Chang Baidao, "Oo, alam ko. Gagawa tayo ng aksidente para mawala siya." Nagulat si Fang Ning sa narinig niya. Agad na tumakbo si Fang Ning papunta sa police station, determinado na makausap si Zhang Jun. Nang makarating siya, agad niyang tinanong ang isang babaeng pulis, "Asan si Zhang Jun? May kailangan akong sabihin sa kanya," tanong ni Fang Ning, puno ng pag-aalala. Sumagot ang babaeng pulis, "Kakaalis lang niya. Sabi niya may kadate siya ngayon." Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Fang Ning, sinasabihan siya ng pulis kung saan siya pupunta, ngunit hindi na siya nakinig. Patuloy siyang naghanap sa buong paligid, na umaasa na makahabol kay Zhang Jun.
Sa kabutihang palad, natagpuan niya si Zhang Jun na may hawak na bulaklak, ngunit isang sasakyan na mabilis magpatakbo ang dumating. Agad na nagulat si Fang Ning susunod na pangyayari. Makikita niyang binangga si Zhang Jun ng sasakyan. Sa kabilang banda, sa kasalukuyang kwento, makikita ang restaurant ni Zhang. Habang nag-uusap ang isang babae at si Yuan Long, sinabi ng babae, "Grabe ka, sobrang dami mong kinain, Yuan Long." Subalit agad tinawag ni Yuan Long si Zhang at sinabi, "Boss, magbabayad na kami." Kaya napabuntong hininga ang babae at sinabi, "Ang laki naman ng apartment complex na to, saan natin hahanapin si Fang Ning?" Nang marinig ito ni Zhang, tinanong niya ang dalawa, "Kilala niyo si Xiaoning, ang bida natin mga kabute?" Sumagot ang babae, "Oo, mga kasamahan kami sa bagong kumpanya ni Fang Ning. Hindi siya pumasok kamakailan, kaya pumunta kami para tingnan kung may sakit siya. Hindi namin inasahan na napakalawak ng apartment dito at makalimutan pa namin ang numero ng pinto. Alam mo ba kung saan siya nakatira?" Kaya sinabi ni Zhang, "Kayo pala ang mga kaibigan ni Xiaoning. Madalas siyang pumunta dito para kumain ng noodles, alam ko kung saan siya nakatira." Isinulat ni Zhang ang address at sinabi, "Tama. Matagal na nga siyang hindi pumunta sa noodle shop. Dapat niyo siyang puntahan." Agad na nagpasalamat ang babae kay Zhang, "Pupuntahan namin siya." Ngunit hindi na nakapagsalita si Zhang. Sa kanyang isip, mga kasamahan ni Xiaoning. Bakit sila naka-strange outfits? Ngunit napagtanto ni Zhang, yun pala, cosplay. Ganyan yung mga ginagawa ng mga kabataan ngayon. Naalala ko na dati, may kasama siyang babae na may puting wig, nang kumain siya ng noodles. Baka sila na rin yun, mga kasamahan sa kumpanya. Sa kabilang banda, sa lugar kung saan nakatira ang mga bida, patuloy pa rin tinatawag ng prinsesa si Fang Ning. Habang ito ay natutulog, sinabi ng prinsesa, "Nakakapagtaka, bakit hindi pa siya nagigising?" Tumitibok pa din ang puso niya, ibig sabihin hindi siya patay. Ngunit sa isip ng prinsesa, pero, bakit matigas ang parte na yon? Bigla na lang lamang gumalaw si Fang Ning. Agad siyang bumangon at tinamaan ang kokomelon ng prinsesa. Nang mulat ang mata ni Fang Ning, napagtanto niya kung ano ang malambot na bagay na nasa harapan niya. Subalit masaya ang prinsesa at agad niyang niyakap si Fang Ning ng mahigpit dahil nagising na siya. Ngunit sinasabi ni Fang Ning, "Hindi akong makahinga." Nang makalipas ilang sandali, nang binuksan ni Fang Ning ang ilaw at nagtanong sa prinsesa, "Anong oras na ngayon?" Naiinis na sumagot ang prinsesa, 11 AM na, 3 araw ka nang natutulog." Nagulat si Fang Ning na 3 araw na pala siyang natutulog. Sinabi ng prinsesa, "Noong araw na yon, nakita kita na natutulog sa sofa, kaya inilipat kita sa kama. Pero kinabukasan, hindi kita magising." Kaya agad na nakaramdam si Fang Ning ng sakit sa ulo at nagtanong ang prinsesa kung okay lang ba siya. Ngunit sa isip ni Fang Ning, kung ganoon, ang mga nangyari noon sa akin panaginip, ay totoo pala. Sinabi ng prinsesa, "Asawa ko, anong panaginip mo? Nakita kita na natutulog, mukhang kinakabahan ka. Tinatawag mong si Xiang Yuan, Yu Yuan, at iba pang mga pangalan." Sa isip ni Fang Ning, tama, Xiang Yuan Foundation. Hai Yuan Primary School ay itinayo rin gamit ang pondo mula sa Xiang Yuan Foundation. Kaya pala madali nilang nakuha ang tiwala ni Principal Jiang Chang. At sa panaginip, naalala ko na ang foundation na yun at si Dean, ang principal ng orphanage ay lihim nakasangkot sa human trafficking at mga eksperimento sa mga bata. At pati na rin ang aksidente ni Officer Zhang Jun. Kaya agad naisip ni Fang Ning, panahon na para tawagan si Officer Zhang. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang opisyal. "Hello, Officer Zhang." "Oo, ako ito, si Fang Ning." Sa kabilang eksena, makikita sina Yuan Long at ang babae sa harap ng isang gusali. Tinanong ng babae, "Ito ba ang lugar?" Sumagot si Yuan Long, "Oo, tama." Matapos ang pag-uusap ni Fang Ning at ni Officer Zhang, biglang nakaramdam ng gutom si Fang Ning. 3 araw na akong natulog, kailangan kong kumain, ang naisip niya. Ngunit bigla niyang naamoy ang masarap na pagkain, lumabas ang prinsesa na may dalang pagkain at sinabi kay Fang Ning, "Asawa ko, tiyak gutom ka na pagkatapos matulog ng 3 araw. Nagluto ako ng noodles, kainin mo ito habang mainit pa." Agad na natakam si Fang Ning at masayang tinanong, "Noodles ba ito?" "Amoy ang sarap,"
Sumagot ang prinsesa, marami akong natutunan nitong mga nakaraang araw habang tulog ka. Asawa ko, pakainin kita. Agad na tinikman ni Fang Ning ang cocomelon, noodles na niluto ng prinsesa. Subalit kinakabahan ng prinsesa at tinanong kung kamusta ang lasa ng pagkain. Habang si Fang Ning ay abala pa rin sa pagtikim, ilang sandali ang lumipas at sinabi niyang, sobrang sarap. Kaya't masayang tinanaw ng prinsesa si Fang Ning habang pinagmamasdan siyang nasasarapan sa kanyang nilutong pagkain. Matapos ang ilang sandali, nang matapos ang pagkain ni Fang Ning, sinabi ni Fang Ning sa prinsesa, hindi ko inasahan na ang luto mo ay ganito kasarap. Sinabi ng prinsesa, naalala ko lang. Nung buhay pa si nanay, madalas niya akong turuan magluto. Nagulat si Fang Ning at nagtanong, ibig sabihin, naaalala mo na. Sumagot ang prinsesa, meron kasing aklat na nagsasabing kapag lutuin mo ang iyong asawa ng masarap, pagkatapos niyang kumain, maaari mo akong, ngunit namula si Fang Ning dahil sa mga naiisip na maruruming bagay. Kaya't tinakpa niya ang cocomelon at mabilis na nagsalita, isuot mo na ang mga damit mo. Hindi ba't sinabi ko na sayo na huwag nang basahin ang aklat na yon? Sumagot ang prinsesa, pero, hindi ba't nakasulat sa cover na ito ay para sa pagsubok? Dahil dito, kinutusan ni Fang Ning ang ulo ng prinsesa at sinabi, magbihis ka na at kalimutan na ang mga bagay na yan. Sumagot naman ang prinsesa, oo, alam ko, asawa ko. Pagkatapos ay nagpaalam si Fang Ning, magsha-shower muna ako at magpapalit ng damit. Kaya masayang sinabi ng prinsesa, asawa ko, sasama ako sayo. Ako na lang maglalagay ng body wash sa sarili ko, at ibibigay ko na lang sayo. Subalit mabilis na sinara ni Fang Ning ang pinto at sinabi, maging mabait ka at maghintay ka sa labas. Kaya nainis ang prinsesa dahil sa ginawa nito, pero napangiti na lamang siya ng sandaling yon. Ngunit may nakakatakot na ekspresyon, sinabi ng prinsesa, isang pinto lang. Akala mo ba mapipigilan ako nito? Habang nasa loob ng CR si Fang Ning, iniisip niya, hindi ba't itinago ko na ang librong yon? Paano niya ito natagpuan? Ngunit naisip din niya ang Yuan Shang Foundation, hindi mahalaga kung sino ka o gaano katindi ang puwersang nasa likod mo. Dahil sinubukan mong atakihin ako at ang prinsesa, kaya magbabayad ka sa ginawa mo. Pagkatapos, habang abala si Fang Ning sa pagpupunas ng kanyang katawan matapos maligo, bigla siyang nakarinig ng isang ingay malapit sa kanya. Nakita niya ang prinsesa na pumasok at sinabi, asawa ko, may ipapakita ko sa iyo. Nagulat si Fang Ning kaya agad niyang hinagis ang towel sa mukha ng prinsesa. Subalit naging seryoso ang mukha ng prinsesa ng sandaling yon. Kaya kinabahan si Fang Ning at nagtanong, anong ang iyong gagawin? Kaya agad na yamakap ang prinsesa kay Fang Ning at sa kaakit-akit na boses ay sinabi ng prinsesa, ipikit mo ang mata mo. Agad na sumunod si Fang Ning ng sandaling yon. Subalit bigla siyang napunta sa isang kamalayan kung saan makikita ang prinsesa na nakatayo sa malayo, habang may isang misteryosong lalaki ang nakatalikod. Bigla ring nagkaroon ng malaking pagkasunog sa buong paligid ng prinsesa. At makikita itong umiiyak ng sandaling yon. Pagkatapos ng kamalayang yon, tinanong ni Fang Ning ang prinsesa, ito ba ang mga alaala mo mula 1,000 taon na ang nakaraan? Sumagot ang prinsesa, oo, pagkatapos kong maabsorb ang lakas ng singsing, naibalik ang ilan sa mga alaala ko. Kahit na konti lang ang mga eksena, may isang dahilan kung bakit ang lalaking iyon ay nagbibigay sa akin ng pakiramdam ng pamilyar. Kaya sinabi ni Fang Ning, kaya pinapakita mo ito sa akin. Ito ba ang dahilan kung bakit ipinilit mong pumasok? Masayang sumagot ang prinsesa, dahil pakiramdam ko ay may kinalaman ang eksenang ito sa'yo, asawa ko. Ngunit sa isip ni Fang Ning, ano ang nangyari sa pagitan ng lalaking iyon at ng prinsesa? Bakit siya umalis? At ano ang tungkol sa apoy na iyon? At bakit pakiramdam ko, parang pamilyar ang likod ng lalaking iyon? Habang nag-iisip si Fang Ning, nakarinig ang prinsesa ng isang katok sa pinto at sinabi, may tao sa labas. Kaya agad na kumilos si Fang Ning upang puntahan ito. Nang mabuksan ni Fang Ning ang pinto, nagtataka siya sa nakita. Makikita si Yuan Long at ang babae na nakatayo sa labas. Dahil dito, nagulat si Fang Ning sa kanyang nakita at nasabi, ang bilis mong nakarating. Makikita si Officer Zhang na may dalang prutas at sinabi, salamat sa iyo, bata. Sinabi mong may mahalagang impormasyon tungkol sa Yuan. Kaya agad kong binaba ang tawag at dumiretso dito sa address na binigay mo.
Agad na pinapasok ni Fang Ning si Officer Zhang at sinabi, "Pasensya na, kakalipat ko lang ilang araw pa lang ang nakakalipas, kaya medyo magulo pa rito." Sumagot si Officer Zhang, "Walang problema. Dumiretso na tayo sa punto. Ano ang sinabi mo sa akin?" Sinabi ni Fang Ning, "Inatake ulit ako ng Yuan." Dalawa sila, at tinatawag nila ang sarili nila bilang mga tagapagpatupad ng Yuan. Ang mga codename nila ay Yuan Dog at Yuan Pig. Paliwanag ko lang, ang Yuan Dog ay si Chang Bai Dao at ang Yuan Pig ay si Yuan Tan. Sa tingin ko, binago ito ng author mga kabute, salamat. Nagulat si Officer Zhang sa narinig at sinabi, "Ano? Nakaharap mo ang 12 guards ng Yuan." Nagtanong si Officer Zhang, "Nakayanan mo sila?" Subalit tanong din ang naging sagot ni Fang Ning, "Ano ang 12 guards?" Kaya ipinaliwanag ni Officer Zhang, sila ang 12 strongest ability sa Yuan, na kilala bilang 12 guards. Ang Yuan Dog at Yuan Pig na nabanggit mo ay kabilang sa kanila. Ayon sa mga tala ng Soul Hunter, ang kakayahan ng Yuan Dog at Yuan Pig ay nasa pagitan ng antas 5 at 6. Paano mo sila nalampasan? Sumagot si Fang Ning, "Kung tutuusin, ang Yuan Dog ang naputulan ng braso, at pagkatapos ay tumakas sila gamit ang isang device na naglalabas ng pulang ilaw para mag-teleport, kasama si Yuan Pig." Subalit sa isip ni Fang Ning, bagamat lahat ng ito ay ginawa ng prinsesa, mas mabuting itago muna ang tungkol sa kanyang pagkatao mula sa Soul Hunters sa ngayon. Sinabi ni Officer Zhang, "Sa antas ng iyong espiritual na lakas, nagawa mong masaktan ng malubha si Yuan Dog at napilit mo siyang tumakas kasama si Yuan Pig." Dahil sa narinig ni Fang Ning, tila napuno siya ng kaba at pinagpawisan dahil sa kanyang kasinungalingan. Sinabi ni Officer Zhang, "Mukhang may iba ka pang lihim na armas. Sana, kapag dumating ang tamang panahon o kapag nagtiwala ka sa akin, sabihin mo sa akin ang mga lihim na ito." Agad namang sumang-ayon si Fang Ning. Dagdag pa ni Officer Zhang, tungkol naman sa teleportation at pulang liwanag na ginamit ni Yuan Dog upang makatakas, ito marahil ay kakayahan ng Moon Disk, isang natatanging artifact ng Yuan. Ginamit din nila ito sa mga nakaraang labanan sa pagitan ng Soul Hunters at ng 12 Guards, dahilan kung bakit napakahirap silang mahuli. Ayon sa mga tala, may hinala kami na higit sa isa ang Moon Disk, at maaaring natutunan na ng Yuan ang paraan ng paggawa nito. Ano ang nangyari sa laban mo sa kanila? Ang partikular na sitwasyon ng labanan at ang mga kakayahang ginamit nila ay napakahalagang impormasyon para sa Soul Hunters. Sabihin mo sa akin ang lahat ng nalalaman mo. Sinabi ni Fang Ning, "Okay." Tinawagan ako ng ex-girlfriend ko para humingi ng tulong. Nang matapos na ikwento ni Fang Ning ang lahat ng nangyari, sinabi ni Officer Zhang, "Sige, naiintindihan ko na ang pangkalahatang sitwasyon. Bagamat nararamdaman kong may itinatago ka pa, hindi ko ito pipilitin sa ngayon. Dahan-dahan nating buuin ang tiwala sa isa't isa. Pero kailangan mong maunawaan, kahit mawala ang iyong SIM card, maaari ka pa rin nilang matagpuan gamit ang Soul Magic." Dagdag pa ni Officer Zhang, upang maiwasan ang pagganti ng Yuan laban sa iyo, iminumungkahi kong makipag-ugnayan ka agad sa mga Soul Hunter at humingi ng proteksyon mula sa kanila. Pero kailangan mong sabihin sa akin ang lahat ng tungkol sa sarili mo. Sumagot si Fang Ning, "Salamat, Officer Zhang. Pag-iisipan ko ito." Sinabi ni Officer Zhang, "Siguraduhin mong magdesisyon ka kaagad. Salamat sa impormasyong ibinigay mo. Kung wala nang iba, aalis na ako." Bago pa man makaalis si Officer Zhang, pinigilan siya ni Fang Ning at nagsabi, "May personal akong tanong, Officer Zhang. Kilala mo ba ang pulis na nagngangalang Zhang Jun?" Nagulat si Officer Zhang nang marinig ang pangalan ng kanyang kapatid. Galit niyang hinawakan si Fang Ning sa kwelyo at sinabi, "Saan mo narinig ang pangalang yon?" Nagpaliwanag si Fang Ning, "Parang natulungan niya ako maraming taon na ang nakalipas, at pakiramdam ko ay may kaugnayan ang pagkamatay niya sa Yuan." Matapos ang paliwanag ni Fang Ning, agad siyang binitiwan ni Officer Zhang. Sinabi ni Officer Zhang, "Malamang nahulaan mo na. Dati akong Soul Hunter." Dagdag pa ni Officer Zhang, "Si Zhang Jun ay nakababatang kapatid ko. Dahil sa kanyang pagkamatay, iniwan ko ang mga Soul Hunter. 16 na taon na ang nakalipas, naaksidente si Jun sa kotse habang pauwi mula sa trabaho at nakoma. Agad siyang dinala sa ospital para gamutin. Sabi ng doktor, madyay gising siya basta makabawi ang kanyang katawan. Ngunit habang gumaganda na ang kanyang kondisyon,
Bigla siyang namatay sa isang kakaibang paraan, isang malagim na kamatayan. Sinuri ko ang kanyang katawan at natuklasang may nakabalot na soul power. Pati ang anteng-anteng na ibinigay ng isa kong kasama para protektahan siya ay nasunog. Hindi ito isang ordinaryong aksidente. Hiniling ko sa organisasyon na ipadala nila ako para maging investigador, at nagboluntaryo akong gawin ito, pero tinanggihan nila ako. Nagtanong si Fang Ning, tinanggihan. Bakit? Naiinis na sagot ni Officer Zhang, dahil lang hindi pa nagigising ang kanyang soul power at hindi siya isang soul hunter. Isa pang dahilan na pinaghihinalaan ko ay dahil abala ang organisasyon noon sa pagpaplano laban sa Yuan. Ayaw ko na sana magdulot ng gulo at maakit ang pansin. Nag-usisa muli si Fang Ning, naging matagumpay ba ang planong yon? Sumagot si Officer Zhang na tila dismayado, nabigo kami. Pinaliwanag ni Officer Zhang, mukhang alam ng kabilang panig ang plano namin ng maaga, binaliktad ang sitwasyon, at naglatag ng bitag. Malaki ang naging pinsala sa mga soul hunter. Simula noon, kahit mas malakas ang kabuuang puwersa namin kumpara sa Yuan. Hindi na kami nang ahas na gumawa ng unang hakbang laban sa kanila. Naging maingat kami at puro depensa na lang. Palagi kong pinaghihinalaan na may especially iya mula sa Yuan sa mataas na pamunuan ng soul hunters. Dagdag pa niya, si Jun lang ang tanging kapamilya ko, at dahil sa insidenteng ito, nanlamig na ang puso ko. Pagkatapos mabaigo ang planong yon, isinantabi ko ang lahat ng naipon kong karangalan at pinili kong magretiro. Sinabi naman ni Fang Ning, 16 na taon na ang nakalipas. Sinabi ni Officer Zhang Jun na kapag dumating ang tamang panahon, irerekomenda niya ako sa Special Department. Subalit sa isip ni Fang Ning, siguro maaari kong kumpirmahin kung totoo ang panaginip ko dati. Wala talaga akong malinaw na alaala tungkol sa bahaging yon. Napaisip si Officer Zhang at nasabi, ikaw ba ang ulilang nagising ang kakayahan noon? Natatandaan ko ito. Ito ang kasong iniimbestigahan ni Zhang Jun bago siya namatay. Sinabi naman ni Fang Ning, hindi ko alam kung ako nga ang tinutukoy mo. Pero base sa mga alaala ko noon, may nahanap akong mahalagang palatandaan tungkol sa Yuan. Nagtanong si Officer Zhang, anong palatandaan? Tinanong ni Fang Ning si Officer Zhang, narinig mo na ba ang tungkol sa Shang Yuan Foundation? Sumagot si Officer Zhang, Shang Yuan Foundation. Binanggit ito ni Jun sa ulat niya sa akin noon. Pero sa kalaunan, natuklasan sa investigasyon na may mga gumagamit ng pangalan nila para mangidnap ng mga bata, kaya hindi na itinuloy ang investigasyon. Kung may kaugnayan talaga ang Yuan Shang sa Shang Yuan Foundation, malaking problema ito. Malaki ang pundasyong ito at masalimuot ang mga koneksyon nila. Bakit mo naisip na may koneksyon sila kay Yuan Shang? Sinabi ni Fang Ning, kasi nadiskubre ko na ang mga umatake sa akin, at ang mga taong ipinadala sa ampunan para mag-imbestiga ng Foundation 16 na taon na ang nakakaraan. Ay parehong mga tao, sina Chang Baidao at Yuan Tan. Narinig ko rin silang nagsabi na gusto nilang patayin si Uncle Zhang Jun para hindi niya matuklasan ang lihim ng Shang Yuan Foundation. Agad na sinabi ni Officer Zhang, totoo ba yan? Sigurado ka bang hindi ka nagkamali ng nakita at narinig? Sumagot si Fang Ning, mahigit 10 taon na ang lumipas, medyo malabo na ang alaala ko, kaya hindi ako ganap na sigurado. Pero Officer Zhang, may napansin ka bang kakaiba? Nagtanong si Officer Zhang, anong kakaiba? Sinabi ni Fang Ning, ang dalawang karakter na Shang Yuan, ano kaya kung babasahin mo ng pabaliktad? Napaisip si Officer Zhang at patanong na nagsabi, Yuan Shang. Kaagad namang sinabi ni Officer Zhang, Brother Fang Ning, salamat sa clue na ito. Maaaring ito na ang pagkakataon natin para makapagbigay ng matinding dagok kay Yuan Shang. Ang punong tanggapan ng Shang Yuan Foundation ay nasa kabisera. Susuriin ko ito ng mas malalim. Aalamin ko ang buong katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Zhang Jun. Pero mag-ingat ka rin, hindi ka basta pakakawalan ni Yuan Shang. Kung may problema, ipaalam mo agad sa akin. Sumagot si Fang Ning, okay, mag-iingat ako. Kung may progreso sa investigasyon mo, pakiabisuhan mo rin ako kaagad. Sumenyas lang si Officer Zhang bilang tanda ng pagsang-ayon, at matapos maisara ang pinto, lumabas na ang prinsesa. Sinabi nito, ang boring sa loob. Ayoko nang manatili sa loob. Kaya sinabi ni Fang Ning, sige, pero sandali lang. Hindi ba ikaw mismo ang nagsabi na malakas ang yang energy niya at hindi ka pwedeng magpakita sa harap niya?
Sumagot ang prinsesa, dati yon. Ngayon, hindi na ako natatakot sa yang energy niya. Sinabi ni Fang Ning, sige, bibili na lang ako ng bagong laro para sa'yo mamaya, bilang kapalit, okay ba yon? Masayang-masaya ang prinsesa sa narinig. Ngunit biglang tumunog ang cellphone ni Fang Ning. Sa kabilang dako, makikita si Yuan Long at ang babae na nakaharap sa isang matandang lalaki. At tinatanong sila kung sino ang kanilang hinahanap. Pinapasok ng matanda ang dalawa at sinabi, si Fang Ning, lumipat na siya ilang araw na ang nakakaraan. Lilinisin ko na lang ito at ipaparenta ulit. Sinabi ni Yuan Long, may hiniram siyang libro sa akin noon, tinanong ko siya at sabi niyang nakalimutan niyang kunin ito nang lumipat siya. Kaya kailangan ko na lang kunin ito mismo. Sumagot ang matanda, sige, tingnan niyo na lang sa loob, nandyan lahat ng mga gamit niya. Nang tingnan ni Yuan Long ang mga libro, agad niyang sinabi sa babae na, ito na lang, at kaagad naman itong sumang-ayon. Pagkatapos, sinabi ng matanda, sige, kunin niyo na. Yung batang yon, hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Ayos naman siya dati, tapos bigla na lang siyang nagsabi na gusto niyang lumipat. Iniiwan pa nga ang deposito. Habang umaalis na ang dalawa, sinabi ng babae, ang bilis naman niya. Pero hindi niya naisip na hindi siya makakaligtas sa atin. Hinagis ni Yuan Long ang libro sa babae at sinabi, tumigil ka na sa pagsasalita. Gamitin mo na ang Jinxing ability mo, hanapin mo sila para sa akin. Sumagot ang babae, oh, Brother Long. Agad na ginamit ng babae ang kanyang kakayahan na Jinxing, at biglang nagkaroon ng isang malakas na pagliwanag. Kasabay ng liwanag, madaling natagpuan ng babae ang kinaroroonan ng dalawa nating bida.